sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:17. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. I'm getting very angry. That's what's happening here. Hindi naman. Paano naman? Biruin mo, wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kang makita. Puntahan ninyo. Wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Oh, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sa atin at sa mga taong bayan. Ay, talaga naman ang Pangulong Bongbong Marcos Diyos ko. Talaga naman dapat talaga, Mr. President, heads will roll. Aba, mantakan nyo nga naman grabe ang korupsyon at ngayong sinimulan na mismo ng Pangulong Marcos at sana nga po ay may makasuhan, may maparusahan at may makulong dito. At ang lupit din ng privilege speech si Senator Ping Lacson kahapon. Talagang pinangalanan na po mahabigyan yung mga contractors. Abay yung mga gumagawa ng mga ghost projects dyan sa Baliwag, Bulacan. Abay yung SYMS Construction Trading. Sino ba may-ari niya na? At yung si Darcy, ayan, Darcy and Anna, ayan, Wow Builders. Abay, ganyan pala ang paggawa ng ghost project po mga kuya, mga ating Abay, pupunduhan ni Congressman yung isang project. May kasabot na politiko at district engineer ng DPWH. Abay, pati pala yun umaakit sa DPWH Secretary at pinipirmahan para mabayaran yan. Abay, Apo Secretary Manny Bonoan, anyamutan Apo, Ayan, kaya matindi ang follow-up, ang investigative reporting ng mga staff ni Senator Ping Lacson. Para mga investigative reporters yung team ni Senator Ping Lacson, Abay, ngayon, ayan, yung mga binanggit ni Senator Ping kahapon na mga pangalan ng construction company. Abay, sabi ni Kuyang Attorney Herbert Bautista Machenzo, Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board. Aba, doon sa interview ni Kajeri, ng 2x2. Abay, sila na po ay tatanggalan ng lisensya. Abay, dapat lang. At Justice Secretary Boying Remulla, PG Dong Dilaberboy Fadulyon, take the cue from the President, please. Ayan, Secretary Boying, PG Fadulyon,
abay ang sabi po ng Pangulong Marcos, ayan, abay dapat makasuhan ang mga ito na economic sabotage, ha? Abay, Secretary Boying, ha? Ayan, sabi ko nga, take the cue from the President. Abay, ano pang ginagawa ninyo? Abay, sampahan nyo na kaagad ng kaso, ha? Ayan, mayayaman ang mga ito. Abay, alalaki na ng kinikita ng mga ito, kinita ng mga ito, baka mamaya, makatakas pa, ha? Katulad na isang controversial na congressman, balita nasa abroad na, ha? Siguro doon muna, ha? Magpapalamig-lamig muna habang mainit, hindi muna uwi ng Pilipinas. Itong mga contractors na ito, Secretary Boying, abay, bilisan ninyo, ha? Mag-issue kayo agad ng hold departure order, baka mamaya matakasan pa tayo ng mga walang yung mga ito, ha? Daming bayan. Ay, nako talaga, ang dami natin mga issue ngayon mga kuyang mga ateng. Ayan, kaya, habang, eto nga pala, ano ha? Habang mainit ang issue ng mga maanumalyang proyekto ng flood control projects, abay, Mr. President, ayan, Secretary Anyo, ayan, at Secretary Galvez, abay, Secretary Anton. Andiyan pa ba si Sapa Anton Lagdameo? Abay, dapat matutukan po ang BARM, di ba? Chairman Boy George Garcia, ayan, abay, dahil ang BARM po mahabigan may instruction, ha? Yung di ba Chief Minister si Ibrahim, ayan, si Murad Ibrahim, abay yung leader ng MILF, abay may instruction po sa mga MILF members na wag magsasalong, wag magsusurrender ng mga baril, firearms, ayan, nang wala siyang pahintulot. Abay, mukhang mainit po mahabigan, kaya baka mamaya, ha, habang nakatutok tayo dito sa issue ng flood control project sa Luzon at ilang pambahagi ng bansa, abay dyan naman sa Mindanao, baka mamaya magkagulo dyan, mag-e-election pa naman. Daming bayan. Ay, nako, pero habang mainit ang mga issue natin ngayon mga kuyang, abay ngayon po ay August 21. Ito yung araw na pinatay po si dating Senador Benigno Ninoy Aquino sa tarmac sa Manila International Airport, and it's a holiday. Hooray, hooray, it's a holiday. What a world of fun for everyone. Holiday. Hooray, hooray, it's a holiday. Sing a summer song, skip along. Holiday, it's a holiday. It's a country fair not far from there. Hidey, hidey, ho. On a carousel, the ding dong bell. Hidey, hidey, ho. On the loop-de-loop, we'll swing and swoop. Hidey, hidey, ho. And what else we'll do is up to you. Hidey, hidey, ho. Kaya lang po mga kuya, mga ating KG naman unti siya Apo Lucas sa Bersamin, ha? Apo Lucas, ayan, Mr. Little President, di man lang ginawang holiday ang August 22, ha? Biyernes kasi naipit po para sana masaya ang weekend natin, mahaba ang long weekend. Mahaba na, long weekend na, mahaba pa ha? Bukas po Friday, ayan, may pasok ka pa rin. Pero yung iba, ayan, katulad ni Tunying Taberna, ayan, abay, nagbakasyon na, mahaba-haba, ha? Hanggang Lunes po yan. Dahil ang Lunes ay National Heroes Day ba ang tawag dyan? Ano ba nakasulat sa pulang kalendaryo natin? So, yan po, ha? Ayan. At siguro dapat ang mga dilawan, ha? Ayan. Matuwa din dahil bagamat ang August 21 ay ginugunita bilang Ninoy Aquino Day, alam niyo naman kung ano ang nangyari kay dating Senador Ninoy Aquino, di ba? Pinagbintangan noon ang Marcos administration. Ayan, pero ngayon presidente na ang Pangulong Marcos,
abay hindi po binubura sa kalendaryo. Hindi po inaalis bilang holiday ang August 21 bilang Ninoy Aquino Day. Diba? Naalala po yung mga habigan noong 1983. Ayan. Ito ang theme song ng mga mga pro-Ninoy. Mga liberal, mga dilawan. Yellow yellow ribbon. My letter telling you I'd soon be free. Then you'll know just what to do if you still want me. Buhay pa ba yung mga August 21 movement, yung Atom? Ayan. Mr. Relly Herman, VP Jojo Binay. Pala yung mga taga-liberal ba may may flower offering ba dun sa puntod ni Ninoy Aquino diyan sa Manila Memorial Park? Pero ngayong araw ng Thursday, ayan, National Heroes Day ang Lunes. Ayan, mula sa kalendaryo dito sa aming ipinadala. Ano nga ba to? Aluminum hardware. Aluminum hardware. Ayan, maraming salamat sa nagpadala ng kalenda. Akala ko gotong hardware ito. Anyway, mga kuyang, mga ating chill-chill lang. It's a holiday. At ingat-ingat po mga kuya dahil bagamat hindi po kalakasan ang ulan, ayan, may low pressure area, ayan, pumapatak pa rin po ang ulan mga kuya. Bagamat holiday ngayon, no work, no pay daw. Ganun ba? No work, no pay. Ayan. Hindi katulad ng regular holiday, ayan, absent ka, may bayad pa rin. At ngayong Benigno Ninoy Aquino Day, abay may imbitasyon, ayan, para mamahala ng may kahinahunan, konsensya at pag-intindi sa hinaharap ayon sa Pangulong Marcos. Ano ibig sabihin nito, Miss Let, ha? Ito nga pala yung mga taga-liberal, ha? Liberal Party, ha? Abay, si Senator Kiko, ha? Abay, sa bagay, tama yan, Senator Kiko, ha? Ayan, kinuha rin ng he took the cue from the president. Abay, yung binanggit po noon ng Pangulong Marcos na mga smugglers, ayan, mga hoarders, ayan, na kinasasangkutan ng ilang opisyal daw ng gobyerno. Abay, gustong hubaran ng maskara, gustong imbestigahan ni Senator Kiko Pangilinan. Abay, dapat lang, ha, Senator Kiko, ha? Senator Ping, Sec Boying Remulla, ha? Sabi nga nila, strike while the iron is hot. Ito na ang report mula sa Malacanang. Ayan, di ba pupunta ang Pangulong Marcos dun sa Mindoro? Di ba niya pupuntahan din yung mga grabe yung mga ampaw na mga dike, ha? Ayan, flood control projects, pero buti pa rin yung ampaw, at least may nakikita. Yung iba talaga parang ghost month, ghost project talaga. So ano itong imbitasyon para mamahala ng may kahinahunan, konsensya at pag-intindi sa hinaharap? Ano itong paalala ng Pangulong Marcos ngayong Ninoy Aquino Day? Okay, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ay, nga pala, Mr. President, sino ba yung congressman na pinagre-resign ba o hinihiling sa presidente na sibakin na raw si DPWH Secretary Manny Bonoan? Ay, anyamutin ngamin apo. Binaybay amot ngamin ida apo Manny Bonoan. Command responsibility, Mr. Secretary, talagang may pananagutan din po kayo rito. Daming bayan. Latest mula sa Malacanang, arrest number 14. Let Narciso please come in, Miss Let.
Lakay, kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita ng Ninoy Aquino Day na anya'y nagbibigay liwanag sa isang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na hinihikayat ng kasaysayan ang pagninilay higit sa reaksyon at mula sa pagninilay ay uusbong ang pag-unawa sa civic duty. Ayon kay Pangulong Marcos, makalipas ang maraming taon ay dumaan na sa malalim na pagbabago ang Pilipinas at patunay rito ang mas malawak na pampublikong diskurso tungkol sa kapangyarihan at pagkamamamayan. At bilang isang taong lumaki sa tradisyong politikal, sabi ni PBBM, naniniwala siyang ang kasaysayan ay nagbibigay ng patuloy na instruction higit sa huling hatol. Hinuhulmaan niya nito kung paanong magsilbi, paanong makinig at paanong kayanin ang bigat ng tungkulin para sa layuning umusad. Kaya naman para sa presidente, ang araw na ito ay imbitasyon para mamahala ng may kahinahunan, konsensya at pag-intindi sa hinaharap. Binigyang diin ito na ang paggunita ay nagiging makabuluhan kapag ang mga aral ng nakaraan ay sumasalamin sa aksyon at moral na arkitektura ng mga institusyon. Lakay? Ayan, Ms. Let, butit hindi pinabubura ng Pangulong Bongbong Marcos sa pulang marka ng kalendaryo na holiday ang Ninoy Aquino Day. Dahil alam mo naman yung mga umabot ng mga pinanganak na 1980s di ba nung mapatay ang Ninoy Aquino pagbalik sa Pilipinas mula Amerika, di ba inaakusahan ang Marcos administration na may kinalaman sa assassination ni Ninoy. Lakay, pero hindi naman yung ginagawa ng presidente, Lakay. At saka, marami ding aangal, Lakay. Hindi pwedeng, Ayan, so ibig sabihin chill-chill lang, hindi bengatibo o hindi, okay lang, nandyan na yan, sabi nga hindi niya he's not rocking the boat. So, ano pa schedule ng presidente ngayon? Hindi ba papasalan niyo ibang mga ghost projects, yung mga ampaw na flood control projects sa iba't ibang lugar, Miss Let? Oo, walang schedule si presidente ngayong araw, Lakay. Baka magdiriwang muna ng birthday kasama si Ay, oo nga pala. Teka muna. Oo nga pala, ha? Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Abay, sip-sip muna tayo ng konti. Batiin natin ng happy birthday si First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanyang 66th birthday. Senior citizen na pala siya. Akala ko hindi pa sa senior. Di halata. Ayan. Aba, at sip-sip din si Presidente sa First Lady, ha? Ayan, sabi niya, my first and only lady. Ngayon, pero noon hindi. Ayan. Alam mo, nung kabataan din ng Pangulong Marcos, si rin to, ha? Naughty rin sa mga girls ito. Dami ring shota na ng mga socialite nung araw ito, ha? Ayan. Anyway, sa bagay noon yun. Ngayon ang sabi niya di mo binabasa, Miss Let, yung yung kumpletong message ng Pangulong Marcos kay First Lady. Sabi niya, ay, ikaw na magbasa, Lakay. Sige, lalaki ako Ayan, para kunyari with feelings. Ayan. Happy birthday to my first and only lady, Lisa. Wow. You have been my partner through everything. A loving mother to our boys, a brilliant lawyer and teacher, and now a tireless first lady who gives so much of herself to others. Thank you for all that you do and all that you are. We love you very much dahil mahal kita. Sasobo pa. Ayan. Dagdag ka na lang yan. Dagdag mo na lang yun, Lakay. Ayan. Sweet din pala ang presidente, ha? Parang si Apo Perdi din, kay First Lady Imelda Marcos, ha? Kaya lang di niya kinakanta ng dahil sa'yo. Ayan. O kaya pamulinawin.
Okay, so yan lang. Ano ang schedule ng presidente ngayong holiday, Miss Let? Oo, wala ngayong araw lakay na abiso kung kung may meeting si Presidente sa Malacanang, pero wala siyang schedule. Wala siya. Rest day ngayon, ha? Matapos baka nataon ay holiday tapos nataon na birthday ni First Lady. Tsaka matapos mapikon kahapon, Diyos ko. Nagpapakalma. Buti yun lang ang Diyos ko. Akala sabi niya, Okinawa, Japan. Ay, sige. Pero sana yung galit ng presidente dapat may apulukas. Ayan, dapat may instruction din. Hindi puro ganong himutok na lang, ha? Dapat inaatasan si Sec Boying, ayan, file charges, ayan, mga ganun ba, ha? Dapat mga concrete sinabi niya yung lakay. Meron ba? Walang direktang, pinablacklist na yung contractor doon at sinabing kakasuhan, hindi niya daw yan palalampasin, kakasuhan yung mga nasa likod ng ghost project na yan. Ayan, akala ko sabihin ni Secretary Manny Bonoan, you are my townmate pero you are fired. Alam ba mga ganon ala Donald Trump baga. Ayan. So anyway, siguro ganon na. Tsaka yung may direct order. Ayan, ordering Justice Secretary Boying Remulla to file charges to this corrupt officials and those who are involved in the ghost projects. Ganun ba? Parang yung tatay na yan lakay. Ayan, kaya ko ginagaya. Ayan, so anyway, so ganun Mr. President, kailangan namin sa inyo. Ayan, kailangan na po decisive at saka concrete orders apo. Tapno agbutang damit ay no do you kaskasuhan nito ay awan apo katkatawaan da kayo. Ayan, so be firm Mr. President, ha? Ayan, apulukas. Ayan, dapat firm and decisive ating presidente para masampulan na itong mga lukong-lukong mga ayan, siya na nagsabi na kahit mga kaibigan, ayan, kahit nakapartido kung gumagawa ng kalokohan ganyan, desisyon na, Mr. President. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Ms. Let. Good morning, lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Wala nga silang hiya, Mr. President. Kaya dapat, kasuhan nyo na sila. Sec Boying, ayan, abay ginagawa natin dyan sa Department of Justice, ayan, abay take the cue from the President, file charges. Oy, good morning sa mga taga-Liberal Party, ha? Na mukhang nag-aaway yata yung grupo ng mga dilaw. Nag-aaway si Senator Trillanes at Congresswoman Laila De Lima, ha? Ayan, mukhang mabibiyak pamahati pa ang liberal. Ayan. Pumuporma pa naman si Senator Bam. Ayan. Number 2 Ayan. Number 2, abay tinatanaw ang 2028. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali lamang, Giselle. Ano bang report ni Giselle Ricafort? Standby, Brad. Ayan. Brad Raymond Adpaas. Ano ang latest sa Senado, ha? Sandali lamang, Giselle Ricafort. Aba, nandyan ka ba sa Ninoy Aquino International Airport, ha? Nandyan ka ba sa Tarmac kung saan binaril noon si Ninoy? Nang may sumigaw na pusila, pusila.
Standby Giselle Ricafort. Oras Chief Justice Alex Gismundo. Oy, apo ko yung Justice Sam Gaerlan, ha? Hindi kita kinakalimutan ko yan, ha? Ayan. At Mista, ayan. Ito, sumisikat na rin. Parang BBM na rin ito, ha? Parang Mayor General Benji Banyas Magalong na rin, ha? Oras sa Mista General Edwin Ernie. Bilis na oras, alas 8:42. Ang time check na ito ay hatid sa inyo. Administrasyon. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Kayo ang boss ko. Kayo ang boss ko. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. Inabutan mo ba yan? Mga ganyang kanta nung kailan ka ba napadpad ng Manila? 80s, 90s? Grabe lakay. Hindi. 70s. 2000 na ako nasa Manila lakay. Ganon. Tsaka, ang bata pa naman ako lakay. Nung 83, buhay ka na ba noon? Hindi ba? Dugo ka pa lang noon? Wala pa. Wala Hindi pa ka pa pinagpaplanuhan lakay. Ikaw na. Akala ko na. Ikaw na. Masyado mo nun akong pinag-Gen Z masyado. Akala ko noong August 21, 1983. Grabe. Akala ko si Milya ka na noon. Wala pa lakay. Wala pa. Wala pa Hindi ka na, hindi ka pinagpaparoon ni Bian Binedo tsaka ni Yolanda noon. Hindi pa lakay. Wala pa sa hinagap nila. May darating na Sister L. Okay, good morning Sister L. Bumati ka muna. Good morning lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga Pilipinas. At of course, Diyos maray na aga sa mga kababayan ko sa Bicol region. Kumusta ang mga flood control projects? At Diyos maray na aga sa mga... May flood control project din pala sa inyo? At kumusta... mayroon daw lakay, di ba binabanggit? Pero pipitsukin lang yata, 1 million lang. Sa ibang lugar lakay, ang tinutukoy ko. Marami. Sa area ng Kamsur, sa area... Marami lakay. Kung 1 million ang budget niyan na Sister L, siguro ang bakal niyan kawayan. Parang lakay, mitigation lang yun. Nasa 2 million niya. Tapos na lakay, matagal na. At least hindi katulad siya sabi ni Senator Ping, 77.7 million, mga ganon. Parang yun dun sa amin, nasa 2 million lang lakay. Tapos parang lang naman. Oy, teka muna ha. Doon nga muna tayo sa mamaya batiin si Mayor tsaka si Vice Mayor. Hindi ko na nga binati Ayan, ito muna napapagkakamalang nagpapalakas ako. Oo nga pa, 42nd anniversary pa lang ngayon ang pagkamatay ni Senator Ninoy. Yes, holiday ngayon lakay, napakaluwag ng kalsada pero mag-iingat yung mga motorista. Oo nga pala, after 2 years ka pa pinanganak, ayan. Grabe na, hindi nga. Batang 90s ako lakay. Ganun ba? Sige, kahit ayaw mo aminin, ayan. Ika-42nd anniversary ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino, ginugunita ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Alamin natin ang report mula kay Aris number 15, Giselle Pusila Ricafort. Giselle. Lakay sama-samang ginunita ng mga kaibigan, taga-suporta at ilang kamag-anakan ang ika-42 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senator Ninoy Aquino sa labas ng Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Pinangunahan ang replaying ceremony ng National Historical Commission at nagkaroon kanina lakay ng maikling palatuntunan. Present kanina si Senator Bam Aquino bilang panauwing pandangal kasama si Ginang Cecil Guidote Alvarez ng Chino Rosas Foundation na pawang nag-alay ng bulaklak. Ayon kay Senator Bam, hindi pa rin daw nakakamit ang ilang itinaglaban ni dating Senator Ninoy Aquino kagaya ng good governance at mas patas na lipunan. Hindi anya ito makakamit ng ilang tao lamang, kaya mahalaga magkaisa at magsama-sama para sa mga nabanggit na hangarin. Pakinggan natin ang naging bahagi ng panayam ng media kay Senator Bam. Well,
yung isa sa mga sikat na nasabi ni Tito Ninoy, no? Ni Ninoy Aquino nung buhay pa siya, sabi niya, we cannot depend on one man, we have to depend on all of us. Kumbaga, yung nais po natin mangyari sa ating bansa, hindi magagawa ng isang tao, kailangan tulong-tulong tayo dito. Kailangan nagsasama tayo, pagkakaisa tayo. Yung kanyang hangarin po na magkaroon ng pagbabago sa politika, at least nakita naman po natin may demokrasya na tayo ngayon. Pero yung ibang mga pinagalaban na, gaya ng good governance, mas patas na lipunan, alam mo natin hindi pa natin nakakamit. At marami sa mga pinaglaban niya, kailangan pa rin natin ipaglaban. Pero hindi lang po yan pwede gawin ng ilang tao, kailangan sama-sama tayo. Susundan lakay ang programa ng isang motorcade na August 21 movement o ATO mula sa NAIA. Buhay pa pala yung ATO, ano? Oo, lakay. Mula sa NAIA lakay, magmo-motorcade sila patungo sa Musileo ni dating Senator Ninoy Aquino sa Manila Memorial Park. Alas 10 naman mamayang umaga, magsasagawa ng misa ang Ninoy Cory Foundation at ang Tindig Pilipinas sa puntod ni dating Senator Ninoy Aquino sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Ito si Giselle para sa DZRH sa Pilipinas. Giselle, so wala si Senator Kiko, wala si Jojo Binay, wala si Relly Herman. Sa bagay, di mo na yata kilala ang mga ito ha? Ayan, wala kakay. Si Nikki Coseteng, ayan yung mga yellow, yellow army no araw Ayan. Oo, lakay parang wala sila lakay sa si Senator Bam lang. Programa kanina sa NAIA, correct lakay. Tingnan natin lakay kung sino-sino pa yung mga personalidad na inaasahan na magtutungo naman doon sa Musileo ng Pamilya sa Manila Memorial Park lakay. Siguro kung walang sakit ang Chris Aquino, definitely nandyan din yan. Ayan, oo nga pala. Asa nga pala yung mga kapatid ng dating Paulong nila. Nasaan sina Bolsi, Aquino? Ayan, yung mga kapatid. Pinsan, anak ni... Of course, si Miss Chris hindi nakakayanin kasi... may sakit. Oo, lakay nung wala sila sa NAIA, pero noong isang taon lakay, kung hindi tayo nagkakamali, ay nagtungo din sila doon sa ginawang misa doon sa puntod ng ni dating Senator Ninoy Aquino sa Manila Memorial Park. Mamaya lakay, malaan natin kung sino-sino yung mga a-attend, kung naririyan din ba yung o a-attend yung mga kapatid ni Chris Aquino lakay. Baka nandun nga sila at malay natin doon na ilons ni Senator Bam ang Bam Aquino for President movement. Ayan. Parang mayroon kang info dyan number 2 ng senatorial elections. Baka sabi nga ni Senator Manny Villar, hindi bawal ang mga Arab. Di ba? At saka pagka tumakbo ang Bam Aquino balik Senado pa rin siya. Ayan, kung matalo man. Kasi nga pala senador siya ngayon. Okay nga ron. Maraming salamat, Giselle. Sige, punta ka dun sa punta ka dun sa Manila Memorial Park. Sa puntod. Baka nandun si Chris. Balitaan kita lakay. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya lang may kamandag pa kaya ang mga Yellow Army? Mga Yellow Ribbon? Ayan. Pero kasi lakay, alam mo, iba na yung generation ngayon Iba na rin yung... si Senator Bam kasi parang usually nasa youth siya lakay. Ganun ba? Naka-focus sa youth. Education. At mga... Ayan, katulad natin, mga millennials ang nagpanalo sa kanya, mga bata. Wow. Ano na naman siya. Akala ko ba Gen Z ka? Aminin ko na, millennial. Kasi may iba ng meaning yung Gen Z sa akin Ayaw mo nabanggitin na Gen Z ka Senior? Gen Senior ka. Teka na, ayaw ni Robin Ignacio ng ganyan Alam mo si Robin Ignacio ano ba itong si Robin Ignacio Malo? Ito ba millennial ba ito? O baby boomer? Ayan. Ang chief ng traffic operations sa NLEX. Bakit meron sa NLEX Binabahana naman ba? Ayan. Mr. Robin Ignacio, sir, magandang umaga po.
Ayun, nawala na tuloy. Ayan. Tinawag mo kasing boomer eh. Ikaw kasi, binabatuloy. Sige na, millennial na lang siya o kaya Gen Z. Kasi mahirap naman kung siya ay Generation Alpha, lakay. Hindi pa tinutubuan ng ngipe. Ay di, Gen Alpha yata yung mga bagong sibol ngayon. Ayan, yung mga hindi pa tinutuli. Next year pa. Ayan, para sa mga dumadaan po ng NLEX, may ano po ha, ayan, merong repair yata. Ano bang gagawin niya? Kasi mukhang isasara daw kayo mula August 18 hanggang 21 na ngayon nagsimula siya nung 18 nung Monday at tatagal siya hanggang 30. Yan ay lakay Saturday para sa system enhancement. Anong system enhancement dyan, ha? Mabilis na umangat yung barrier sa toll gate, hindi na ba hindi na ba wala na bang baha dyan? Ayan, At mariread na ba agad ang mga RFID? Ano ba ito? Both lanes ba ng NLEX sa southbound at saka northbound? Sir Robin, sige, dala daw ni Batman. Di alam natin ang report ni Brad. Ayan, anong update sa Senado? Brad Raymond, ha? Ayan, abay yung alupit nung previous Senator Ping Lacson kahapon. Part 1 pa lang yun. Grabe yun, lakay. Alam mo, lakay, nag-uumapaw sa data. Yun ang magandang report, lakay. Yes. Yun ang kasi kumpleto nakalagay dun lahat at pinuntahan mismo nila yung mga site, lakay. At dun sa Mindoro na yung hindi sila pinapasok, abay ready sila. Nagpalipad ng drone. Kasi pala kahit si Governor Bons Dolor ay hindi pala pinapasok doon, lakay no? Kasi, sabi ni Senator Ping, sige, harangan nyo tong drone namin. Akala nyo palipad nga ng drone. Sige nga, akala nyo At kitang-kita doon, lakay, sa kuha ng drone kung gaano kalambot. So soft naman. Kasi minamadali nga parang ghost project din yata yung minamadali na i-repair yung nasira. Yung nasira na kayo. Hindi pala ghost. Ayan. Hindi siya ghost. Substandard. Substandard lang. Kasi kita mo naman yung lakay na biyak agad. Wala pang taon. More than one year ba pagkakabanggit ni Senator Ping? Marami tayong natutunan doon sa privilege speech ni Senator Ping Lacson. Ganun pala yung sister ang ginagawa ng iba. Kalokohan nila. Yung mga ghost project, ayan, halimbawa ngayon, 2025, may project yan. Ayan, may pondo yan. Hindi gagawin. Ngayon, para mapagtakpan yan, next year gagawin ang project. Same site, yun nga, lakay. Ginawa nilang tatapalan. Yes, yun ang gimmick nila. Pero gusto ko magsabi ng bad word. Ay, talaga. Sabi ko nga, si Presidente Diyos ko. Hindi niya alam paano siya tao lang po tayo. Kung makita natin magalit ang Presidente, walang problema doon. Lalo na kung ganyan ang makikita mo, lakay. Kasi Manong Chavit ang nagal niya, Japan. Siguro, naamura na lahat at pwede murahin. Ay, nakatalaga. Sige, kung wala si Robin, si Batman na lang, ha? Ayan. Pero sa parang ito na tag-ulan, mga kuya, ha? Lalo't pumapatak nga naman ang ulan. Madami na naman ang nagkakasakit, kaya dapat po ay maging malusog at aktibo po tayo, ha? Kaya todo alaga ako talaga sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, abay para manding bahakan. World class yan. Gamot sa high blood, abay Kuyang Elsa Bartolome, world class yan. At gamot sa high cholesterol, world class pa rin po yan. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga, mga ateng. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, Sister L,
Consult your doctor. Samantala, rain or shine, alam niyo po dito sa DZRH, rain or shine ay wala pong makapipigil kahit may bagyo, wala pong makapipigil sa ninong ng bayan sa pamimigay ng aginaldo. Nakot, General Alexiano, ha? General Omet, ayan, General Galvez, ha? Ayan, General Anton Lagdameo, ha? Mukhang the war is not yet over in Mindanao. Abay, mukhang ano ba ito, Chairman Boy George Garcia, ha? Di ba pwedeng yung mga sumalihi sa Bagbo ipadala natin sa Mindanao? Ayan. Ipasalisin natin yung mga MILF na ayaw magsulong na ayaw magsalong ng armas. Ayan, decommission. Ayan. Decommission. Oo. Kasi requirement yata yan eh. Kaya lang akala ko na decommission na yung mga yung mga baril ng mga MILF nung ginawang inappoint ng mga leader ng BARM, yung mga opisyal diyan. Binigyan ng malalaking pondo. Yung iba yata lakay. Pero hindi lahat. Kasalanan ng mga leader nila. Hindi pare-pareho ang ginawa. Yes, so... Huwag sisihin ng gobyerno. Ngayong mag-e-eleksyon na dahil mukhang alam nilang matatalo sila. Governor Sakurtan, assalamualaikum. Dahil hindi po ramdam yung kanilang ginawa sa kabila ng malalaking bilyones na pondo. Ngayon mukhang may threat na parang ganyan na noon, ha? Oo, kaya Apo Ometa Browner, Secretary Gibo, ha? What is happening in BARM, Mr. Secretary Apo Chief of Staff General Browner? Ay, ito na pala. Ayun na lakay ang ninong. Ang ninong ng bayan lakay. Ay, ang layo naman ng pinuntahan neto lakay. Nandyan siya ngayon sa Maya. Barangay Canlalay sa Binyan City, dyan po sa Laguna. Ang ninong ng bayan, Ninong Sherwin, sinong nanalo ngayong araw? Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung si Robin Ignacio, re-request sa interview tapos naiinip. Baka naman lakay nasa labas. So, parang si Bal Gonzales. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Ayan. Sige, bukas na lang. Bukas na lang, puntahan muna natin ang ninong ng bayan lakay. Sa linggo na lang. Ngayong 126 days na lang bago magpasko. Ninong Sherwin, sino ang nahuli mong malakas ang nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga? Ninong? Lagay yata si Sir El dito nga sa Hershey's Drive, dito sa barangay. Horseshoe Drive? Hershey's. Parang chocolate Akala ko horseshoe katulad nung pinagawa ni Congressman Madrona ng Romblon. Na Horseshoe Highway dun sa Horseshoe Highway dun sa sa San Agustin Romblon, ayan, ginastosan na 1 billion. Laki, no, lakay. High-tech siguro yung highway na yan. Parang highway to nowhere. Ayan. Okay, proceed, Sir Win. May malakas ang nakikinig dito sa Barangay Canlalay. Ito yan sa Binyan City sa Laguna. At eto na nga, kausapin na natin. Tatay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Good morning po. Ito si Tatay, nandito na sa pwesto sa labas. Medyo nag-iinot-inot na kanyang tuhod. Masakit. Masakit po tuhod nga. Oo. Makwiro. Papahilot ko lang. Papahilot lang. Foot massage lang kailangan dyan. Aba, sa cellphone. Aba, bakit parang nasa garahe yata kayo? Ayan. Ayan. Naglilinis ka ba ng kotse, kuya? Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Anong pangalan mo, kuya?
Anong pangalan po ninyo? Danilo Arevalo. Danilo Arevalo. Arevalo, ayan. Kamag-anak nyo yung artista? Arevalo? Robert? Robert Arevalo? Parehas lang kayo ng bumbunan eh. Natatawa si tatay. Kuya Danny, ayan. Kuya Danny, ano bang ginagawa nyo ngayon? Bibili ko ng pagkain para sa aking mga apo. Ano bang bibili mong pagkain? Ang champurado ho, nabili ko. Champurado. Almusal. Huwag lang champurado. Dapat may samahan mo ng pandesal yan, pandikoko, pandiregla. Ayan, Spanish bread. Ayan, tuyo. Ayan. Para kompleto, para matuwa ang mga apo mo, Kuya Danny. Bibigyan ka ni Sherwin ng pandagdag na pambili pang almusal lang yung mga apo. Ayan. Sherwin, ibigay mo na. Tatay Danny, nahuli natin na nakasunod si Visa is welcome 1,000 pesos. Salamat. Ayan. At dadami pa yung champurado nyo dahil meron kayong Visa Ace na imbag na bigay. Ayun, may pang champurado. Meron pang Visa Ace t-shirt at umbrella at syempre vitamin E. Ayan. At meron pang damdaming bayan mini component. Ayan, para maganda ang pakinig mo sa Disare, sa Kuya Danny. Ayan, bibigyan namin ka ng mini component, ha? Ayan. Maraming salamat po. Ayan, pwede yan sa Kuya, ha? May Bluetooth yan, ha? Ayan, may USB, may flashlight. Ayan. Baterya na lang kulang. Ayan. Pwede mo rin niya i-charge. Rechargeable yan lakay. Rechargeable ba yan? Yes. Ayan, tama. I-charge tapos pwedeng pakinggan na. Tapos pagka napuno na yung battery ng charge, ay buksan na ulit yan, no? Ayan. Makikinig. At saka pagka nag-away kayo ni Mrs., pwede mong ihagis yan. Ayan. Hindi kay Mrs., ha? Patay tayo dyan. Salamat to, may pampaantok pa. Yan, ang vitamin E. Siyempre, pagka nakinig ka ng drama, ayan, pampasigla yan, pampasigla yan. Pero huwag mo ihaplo sa tuhod dyan, ha? Ayan. Iniinom yan, bagawin mong lotion yan, ha? Okay, Kuya Danny Arevalo, ayan. Thank you po. Baka gutom na yung mga apo mo. Baka gutom na rin mga apo nyo. Gising pa ho yung isa pa lang. Gising pa isa pa. Kasi walang pasok nga pala ngayon. Okay. Kung malaki kung kanyang bahay, tignan mo may playpen. Ayan, may playpen sa harapan. Ayun nga. Nakaka-LL sila Tatay Danny. Ano yan yung? Naglalaro ng mga bata. May playpen lakay. Talaga, ha? Ayun nga, no? Ang cute naman yan. May slide, merong mga... May slide pala kayo. Ayan. Oo nga, Meron yung mga yung mga toys. Diba? Para matutungan naman sila ng mga iba-ibang mga gawain. Ayan. Cute naman. Yung bata pa lang tinuturoan na mag-drive dapat kasi alam na kung ano mga bata. Kasi syempre may diaper. Ikaw talaga. Nakita mo pa talaga. Ayan, ang ganda ng Lamborghini ni Kuya, Ayan. Hindi mo naman, mini Lamborghini. Mini Lamborghini. Kulay orange pa. Okay nga ron. Maraming salamat, Sherwin. Sa mga nais mo na ng 1,000 pesos lagi na butong sa Deezer H, baka kayo nasa sunod natin hinay sa Deezer H, Malakas promo RH6, Sherwin Bakal para Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Feliz Navidad. Maraming salamat, Ninong Sherwin. At Kuyang Danilo Arevalo, dyan po sa may Binyan City, Laguna. Sabi nung nag-comment, yayamanin eh. Sabi, yayamanin daw si tatay. Nakikinig po eh. Ayan, Wala po tayo pinipili, mayaman, o kung ano man ang estado sa buhay. Kaya tumutok lang po kayo araw-araw. Kaya yung mga taga Forbes Park, relax lang kayo dyan. Malay nyo, kayo nang susunod. Pero lakay, magiging baliktad. Pagpunta doon, sila magbibigay kay Sherwin. Sabi na, Ninong, eto na. Iabot mo sa labas, sa mga nasa labas. Baka mamaya, matsyempo pa niyo yung ninong mo na habang nag-go-golf, may transistor sa bulsa. Ang laging may kakambal na radyo, ang Ninong MG. Anong mini component, ha? Sabi ng Ninong MG, wala yan, eto Sherwin. Naglabas siguro makapal.
Ayan, bili ka ng isang truck na mini component. Ayan. Ganyan talaga. Ayan, standby Brad. Ano ang latest Brad? Ha? Ayan, pabango ka Brad ha? Ayan. Oo nga pala. Nakaligo na, lakayo. Nakaligo na. Abay, tinabla po mga bigan ng Malacanang ha? Ayan, tinabla ng Malacanang yung panukala ni Senator Robin Hood Padilla. Ayan, na mandatory drug test sa mga opisyal ng gobyerno. Kasama ang top officials. Ayan. Oo, sabi. Pero alam mo, may mga nabasa lang akong comment online lakay. Ano sabi? Ay sabi ng damdaming bayan ng ating mga kababayan, sabi niya, ayan ka na naman eh. Sa inyo muna, bago sa iba. Akala ko, look who's talking. Sabi, ikaw muna, ikaw naman eh. Kayo yung nasasangkot sa kontrobersya. Mahilig talaga mga tiyotong mga netizen eh. Alam mo naman, nasimula na nauso yung mga vlog na ganyan eh. Dami ng commentaries na ngayon. Ako lakay naman, tumatambay lang ako sa gano'n. Nagbabasa ako ng mga comment. Para alam ko din kung ano ba yung saloobin nila. Hindi, tsaka nakatuwa din eh. Ayan, minsan popcorn. Magpa-popcorn ka talaga eh. Entertaining ang sagot eh. Hindi, minsan sila nag-aaway. Yung may kanya ka. Siyempre may tagapagtanggol, may basher, may pro and anti lang. Talagang ganyan po mahabigyan ni okay lang po tayo po ay nasa democracy. Ayan. Yeah, democracy. Oh my God, that's worst. Democratic country. Yes, we have the freedom of expression, but not too much naman sana, no, lakay. Kasi yung iba na kakasuhan ng cyber libel, nasusobrahan. Kaya na nakalungkot. Ayan, sabi sa atin, ano man tayo dito sa Pilipinas, mga kapitbahay natin mga bansa, pinag-uusapan ng economic progress. Lakay. Pero sa Pilipinas, away-away sa politika, investigasyon dito, investigasyon doon. Lakay sa Pilipinas, flood control projects. Diba? Tapos problema sa healthcare system. Mga politiko, away-away. Yung mga politiko, ilang opisyal ng gobyerno, ninanakaw ang pera ng bayan. Palakasan system. Kaya, parang lahat na lang. May ilan naman magaganda lakay. Pero mas nasasapawan ng hindi magagandang pangyayari. Hindi, tsaka para tayo unlad yan, Sister El, imbes na magkaisa na, sige, kaisa tayo, pagandahin natin ekonomiya, tulong-tulong tayo. Sila, naghihilahan. Yung crab mentality talaga natin mga diba? Pinoy, di na nawala, ha? Kaya sa loob ng ilang dekada po mabigyan ni mabagal pa ating pag-unlad, ayan. Bagamat sa ilalim ng Marcos administration, kahit papano ay umaangat ating ekonomiya, ayan. Kaya lang yung iba hindi daw ramdam. Ayan. Sa loob ng ilang dekada po mga kuya, ha? Sa loob ng dekada ng serbisyo, ayan. Kung maganda ang serbisyo, abay uunlad din tayo, ha? Ang tanong lang kailan? Eto po mga kuya, ngayon na ito, ha? Sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, patuloy na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Hindi sinasabi ni Pangulong Marcos, ay Diyos ko. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging mga lolo, mga lola, ha? At daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging at gym pa, ha? Ayan. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Mga lolo, mga lola, tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo na po ang mga nagkakaedad. Ayan. Oy, Mr. President, ha? Madam First Lady, kailangan nyo ito. Kayo ay senior na rin pala, ha? Kaya mga kuyang mga ating, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, ayan, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit po sa inyo, ha? At mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal, di ba? Love you, Nay. Love you, Tay. Oras, Sister L. 9:16. Stand by, Brad.
Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, Ma'am Glory. Good morning. How's your lover boy? Ayan. Si bossing Mike De Jesus. Oras, Sister L. 9:24. Abay, nasa ating standby Brad Raymond at Paas mula sa Senado. Standby manang Milky Rigunan mula sa Kamara. Magsasagawa din ba ng investigasyon sa mga flood control projects? Pero nasa ating linya si Consilor Amy Ladera ng Tarlac. Ayan. Consilor Amy Ladera, magandang umaga po sa inyo, Konsihal. Magandang umaga po, Sir Deo and Sister L. Sister L. Good morning po, Konsyala, ma'am. Ayan. Nasaan po yung mga ghost projects sa flood control project sa inyo? Ay, hello? Opo. Yes po. Hello, ma'am. Naku, Bakit? Binibiro ko lang si Gonzalo. Kasi naman lang, meron tayong issue. Sabi siguro ko sa wait lang, bakit parang biglang naiba yung issue namin? Tuli ang pinag-uusapan natin dito. Ang issue natin lakay yung dating ghost tuli daw tawag doon lakay. At saka yung mga yung mga pagbili ng mga procurement ng mga gamot yes, na overpriced. Ayan. Mukhang kahit talaga natakot yata si Konsihala. mukhang to lakay kasi nasilip na, nakita na ng COA. Ayan. Anyway, kaya natin tinatawagan si Consilor Amy Ladera. Bakit na yung mga involved doon hindi naman nakasuhan? Ayan. Abay, sige, balikan natin si Consilor Amy. Ayan. Nawala si Consilor Amy. Ayan. Ikaw kasi lakay. Ba't mo naman biniro? Sineryoso yung biro ko. Nagulat si Konsihala sa sabi niya, wait lang, parang I'm not the proper person para tanungin ng ganyan. Ala namang flood control project dito sa amin. Loko-loko ka lakay. Habang kinakausap ni Malu, ayan, di ba tayo mo natin si birthday boy? Sino? Aba, kuya, sa mga kakilala po, kaibigan at kasama sa trabaho ni Justice Roberto De Quiros ng Court of Appeals. Ipinapaalam po sa inyo na birthday niya ngayon. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday, kuya nga Justice De Quiros. Aba, binabati ka ng mga best friend, ha? Abay, inaabangan ka sa Manila Travelers Square and Compass Club kagabi, ha? Inintay ang blowout mo, hindi ka raw dumating. Ayan. Binabati ni na Justice Bong Pascua, Justice Leo Batan, Max De Leon, ayan, Justice Bong Ruiz, si PJ, ha? Former Presiding Justice Romy Barca, Danton Becer, ayan, kuya nga Justice, nandyan na, ayan, Consilor Amy Ladera, maganda umaga po. Magandang umaga po muli. Ayan. Pero walang flood control project sa inyo. Ayan. Hindi naman yata binabahaan Tarlac Ayan. At saka matitino yung mga nila dyan. Mga congressmen, di katulad dun sa Bulacan. Ay, grabe. Maraming issue dyan. Ayan. Anyway, Konsehala Amy Ladera, ayan. Tag-ulan na po. Tuloy pa po ba ang Operation Tuli sa inyo? Nung past administration po. Ngayon po, dahil bagong administration, wala pa hong ganong identified na project. Project ng tuli o yung flood control? Anyway, ma'am, ayan, pambira naman ito, tuli-tuli lang. Yan, nagkaroon pa ng mga anomalya sa procurement, kontrobersya. Oo. Ayun sa, sa issue ng tuli, kaya lumabas po yan sa news noon. Yung kasama ho yan kasi doon sa flinagdown ng COA, based on COA findings. Nagkaroon ho kasi ng fraud audit investigation for transactions involving 2017 to 18 kung saan yung mga procured na medicine kasama po and medical supplies kasama ho para gamitin sa mga operation tuli hindi ho siya accredited ng FDA, yung mga supplier. Mayor's permit, walang license to operate. Allah. So, isa ho yun
sa mga issues na inilabas ho ng special audit team na nag-investigate ho doon sa mga selected anomalous transactions ng Tarlac City. Magkano bang amount na involved dyan, Consul Emmy? Oo. Actually, iba-iba ho kasi yung pero ito more than 50 M ho kasi ito. Actually, maabot ito ng malaki-laki ho. Pero based on COA report, may mga items like for example, may pre-procure na drugs and medicine and supply worth 50 million plus. Wow. Ito, 50 million? hindi malinaw yung delivery report, walang inspection report, nag-base lang doon sa mga certification from concerned employees na siyempre sa pagtingin ng COA hindi ho yun hindi ho yun tama dapat lahat ng mga pre-procure, medicine man yan, supplies man yan, dapat may corresponding delivery report and inspection report. Mahal namang tuli yan, 50 million. Samantala, ang tuli sa probinsya. Anong klaseng gamot ba to, Doktor? Ay, konsehala, ma'am. Yung 50 million ho, hindi lang naman ho. Sa tuli. Sa tuli yun. Merong ginamit sa mga medical mission, may ginamit sa mga, may mga libreng botika program ho tayo dito sa Tarlac City. So yun, sama-sama na ho yun. Mga gamot for senior citizens, gano'n. Ay, hindi pala uso yung pukpok sa... so, hindi na uso yung pukpok, Hindi na ba sa ulo uso ang pukpok dyan? Kasi pagka-pukpok, mura lang yan. Babad lang yan sa ilog o kaya sana. Ang bayad sa taga-tuli, isang pakete lang ng sigarilyo. Mga old school pa. Itong report na ito involves 2017 to 18 transactions. Magbase ho ito sa mga letter complaints sa mga concerned citizens na addressed to the COA Central Office before. Based on that, at nagkaroon ng mga series of discussions, magko-conduct ba tayo ng audit, kailangan ba ng special audit team, until such time, August 2024, nag-come up na sila with the creation of a special audit team. Actually, 3 teams nga ho yung pinadala dito sa Tarlac. And maraming transactions ho ang involved, and one of them is the procurement of drugs and medicine. Ayan. Tagal na nito yung mga gamot, ma'am, di naman na-expire. Overpriced ba? Nagamit ba lahat ng tama o hindi? Kaya nagkaroon po ng audit ang COA? May issue ho ng overpricing. Kasi, di ba, meron tayong tinatawag na Drug Price Reference Index na dapat lahat ng gamot hindi lumalagpas sa price ceiling na tinatakda ng Drug Price Reference Index. So may amount na overpricing, meron ding pre-procure na medicine outside the Philippine National Formulary. Ito yung sinasabi na dapat lahat ng bibilhin na gamot within the list of the Philippine National Formulary. Pero it turned out na may nabiling mga gamot na labas doon sa list. So ito yung sa tinignan ng COA. Meron ding mga nabili na vague ang specification. Sabihin, safe ba to? Kundi clear yung specification ng medicine, mako-compromise po yung health ng ating mga constituents. Meron din tayo yun nga, yung sa undercut tuli na tawag, na kung saan na-award sa isang supplier without proper LTO o license to operate coming from the FDA. Ito ba? And then may issue pa na doon sa pag-conduct ng bidding, dapat merong observers, walang na-invite observers. May naunang in-issue pa in-issue na yung check-in payment, katulad nito, yung 50 million plus. Fully paid ito. Wow. Nauna pa yung prepare ng cheque. Delivery ng gamot. Bira. Patay tayo dyan. Kakaiba yan. Advance. Dapat hindi man lang COD, cash on delivery man lang sana. Oo, para kaliwaan At walang inventory. Na hindi sila parang sa
Parang sa flood control pa lang, negotiation pa lang, may cash advance na si congressman. Tsaka lakay, walang breakdown ng ginawang project eh. Yes po. Pero po. Kaya, pero teka muna, Konsyal Amy Ladera, ma'am, bakit ganon na? Ba't hindi po nakasama sa kinasuhan si former Mayor Christy Angeles? Dahil ba siya ay congresswoman na ngayon? doon po sa filed complaint, nakasama ho siya. Although doon po sa mga na-issuehan ng preventive suspension, yung mga kasalukuyan na nasa City Hall pa para ma-prevent sila doon sa access sa mga, kasi magkakaroon ng further investigation yan. Although yung audit investigation report ay bumaba na at na-identify na yung mga persons liable, actually may recommendation pa nga ho ang COA to file the necessary charges against these responsible persons liable. So nag-file ho kami ng case sa ombudsman at ang bumabaho na suspension order ay para lamang doon sa mga kasalukuyang nandoon. Yun nga po, para ma-prevent yung access sa mga documents habang nagkakaroon ng further investigation. Anong mangyayari din sa mga dating opisyal na involved dito sa kontrobersya kung konsehala? Without preempting naman po yung siyempre decision ng ombudsman yan. Basta sa ngayon, suspended sila for 6 months. Ayan. So paano yan na konsyala? Suspended din ang tulian dyan sa Tarlac. Aside po ba dito, konsehala may mga nakita pa ba ang COA na iba pang mga may anomalyang pa na procure or mga proyekto pa dyan? Meron ho. Actually, isa lang ho yan sa 6. Yun ho kasing resulta ng special audit investigation. Isa lang ho yung procurement of drugs and medicine. Meron din ho issues sa school kit. Yung doubtful deliveries ng school kit kasi parang lumilitaw doon, hindi nagmamatch yung mga number of recipients doon sa hindi declare. Meron ding mga tungkol sa garbage collection, may tungkol sa may EPAL law din ho, violation ng EPAL law. Meron ding tungkol sa mga infra projects, nagkaroon ng double payment doon sa mga ibang infra projects. Madami palang mga ghost procurement saka problema dyan sa Tarlac. Akala namin simpleng tulian lang malalim din pala, konsehala, ma'am. At saka kaya nga ho siguro yun ang naging decision ng COA Central Office kasi sabi ko nga, ang mga letter complaints ay dated 2018 and 19 addressed to the Commission on Audit Central Office before. Kaya lang nagkaroon ng discussion, ang sabi ng audit team ng Tarlac, no need na kasi jurisdiction naman ito. Huwag nang mag-create ng fraud audit kasi kami nang bahala. Kaya lang, later on, habang dumadaan yung mga discussions, they come up with, hindi, kailangan tayo mag-create ng special audit team kasi hindi naman na-address lahat ng mga na-raise na mga complaints sa letter. So, noong 2023, yon nagkaroon na ng, ito na, mag-audit na tayo. Sino ba yung mga mag-audit na personnel? Nagkaroon ng discussion, Region 3 na lang. And then, eventually, naiba yon. Kasi kapag pala ang pinag-uusapan ay more than 50 million, hindi na Region 3 ang magko-conduct ng audit kung hindi ang Central Office na. Okay, konsehala, ganito ha. Sige, hintayin natin at siguro magpa-investiga rin po kayo. Baka mama may ghost project din dyan ng flood control. Yes, dapat ma-check. Meron kaming tinitignan pero sa ngayon mahirap kung magsalita pa. Meron din? May tinitingnan. Sige, abangan namin yan, konsehala, mama. Report, isumbong natin yan sa Pangulo. Ayan, susumbong sa Pangulo. Para ma-follow up din ng mga investigative team ni Senator Ping Lacson. May isama sa privilege speech. Natin although meron kaming urban drainage project dito na napakalaki talaga, maabot na siya ng almost 1 billion. Hala? So, yun. Pero sabi ko nga,
maaga pa, titignan muna natin. Check muna, alright. Check muna mabuti. Okay, Konsehala, abangan namin yan, ha? Ayan. Maraming salamat po. Developing Good morning. story yan. Abangan natin mula sa Tarlac. Series po yan. Ayan. Konsehala Emmy Ladera ng Tarlac, maraming salamat na imbang bigat po, Konsehala. Thank you, good morning. Bigat na kayo amin namin. Thank you po. Abay, binibiro ko sa flood control. Baka mukhang meron nga din, ano? Pero kailangan daw i-confirm. Pero abangan natin yan, Lakay, kasi tingnan mo, maganda rin na may ganyan, may bumuboses. Alam ba Mahirap kasi, Lakay, pag walang bumuboses. Alam ba ni Congresswoman Christy Angeles yan? Ayan. Kailangan ma-check yan. Alam mo, yung mga sa Congress kasi nagpupundo yan, ha? Pero alamin natin ang latest mula kay Brad. Isinawalat ni Senator Ping Lacson na katiwalaan sa mga flood control projects, suportado ng mga kapwa senador. Ayan. Ang tanong dito, Brad Raymond, ayan, sabi ko nga, after ba ng SONA ng Pangulong Marcos, privilege speech ni Senator Ping Lacson kahapon, ano na ang susunod? Wala bang magpa-file ng kaso? Baka may, alam mo naman, bilyones ang kinita ng mga ito. Baka tumakas na. Ayan. Oh my God, may naalala ko. Sabi ko, isang controversial na congressman, balitang-balita, wala na rito, ha? Saan siya nagpunta? Nasa abroad. Ayan. Oh my God. Grabe, anong ginagawa niya doon? Ay, alamin natin kay Brad. Brad, Raymond at Paas, nagpabango ka na ba? Brad, please come in. Mayor at Mayor, Sister L, nagkakaisa yung mga senador sa paghahayag ng suporta dito sa isiniwalat ni Senador Ping Lacson na matinding korupsyon sa mga flood control project. Ito ay mula pa lamang, Mayor, sa Bulacan, Pampanga, La Union at Oriental Mindoro. Unang tumayo kahapon itong si Senador Joel Villanueva matapos marinig na ang lalawigan ng Bulacan ang pinaka-notorious sa ghost flood control projects, partikular na sa 1st Engineering District na suki ng pagbaha. Nakahinga ng maluwag si Villanueva dahil tila na absuelto siya dahil sa akusasyon na siya ang nasa likod ng mga flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Tinawag naman ni Senator Erwin Tulfo na isa itong uri ng grand robbery sa ating pondo ng ating mga kababayan. Samantalang dito kay Senador Juan Miguel Zubiri, iginigit nito na dapat ay mapangalanan na kung sino-sino yung mga congressmen at mga senador na nagsingit sa mga budget na yan dahil kalimitan ay wala daw ito sa National Expenditure Program, pero pag dumaan sa BICAM, nagsulputan na parang kabuti. Sabi naman ni Senador Risa Hontiveros, dapat ay meron nang mangyari dito dahil kung ordinaryong Pilipino ang nagkasala, suwak agad sa mga o kulong agad. Wala pa 1 milyon, kulong ka agad. Oo, pero kapag mayamang politiko, ay parang ang tingin ng ating mga kababayan ay normal na itong nakagawian. Git naman ni Senador Loren Legarda, hindi lamang dapat linisin ang problema sa baha, kundi linisin at baguhin din yung ating kultura na animoy normal na ang talamak na katiwalian sa ating pamahalaan. Wow. Teka Brad, yung privilege yung privilege speech sa Senator Ping Lacson, part 1 lang yata ito, meron pang part 2. Ayun yung pagkakabanggit na Mayor dahil sa dulo kahapon ng pagkakasabi niya, inaayos pa daw yung report tungkol sa Bicol, Eastern Visayas at Mindanao, Mayor. Mukhang hindi may panahon pa para isaayos o tignan yung i-verify yung mga reports na nakarating sa kanila, kasama na yung reklamo ni Senador Mig Zubiri doon sa Bicol region. Oo. Na marami ding mga yung Camarines Sur na hanggang bubungan ang baha, mukhang wala yatang naitapon na public flood control project dyan. Ayun, yun ang problema dito, Mayor, dahil may mga nare-report na flooded yung mga lalawigan na yan, pero ang kanila namang
nababudgetan, hindi naman nakikita yung mga proyekto at merong malalaking construction company, Mayor, na mula dyan sa Bicolandia. At saka inuna yata yung mga bundok na lagyan ng flood control project. Katulad sa Abra. Diyos ko! Sabi ng presidente, Diyos ko! Baka naman daw dun eh. Ganun ba? Anyway, sige. Pero ang tanong dito, Raymond, ayan, baka mamaya ayan, antindi ng banat. Baka mamaya walang makasuhan. Ayan, kailangan at saka mayayaman ang mga ito. Bilyones ang pera na ito. Baka mamaya tumakas na ang mga ito. Baka mamaya wala bang mag-i-issue ng whole departure order. Dapat makasuhan na kaagad ang mga dapat kasuhan dyan at maglabas ng HDO. Yun siguro ang gusto ng ating mga kababayan, Mayor, dahil tama naman si Senador Laurel Leganta, puro tayo imbestiga ng imbestiga. Pero yung problema, nandiyan pa rin at nagpapatuloy, kaya kailangan dito ay meron na tayong makitang pagbabago pagkatapos ng mga ganitong mga pagsisiwalat, Mayor at Elaine. Ayan. Okay ngayon, Brad, si Brad ba, hindi ba amoy kahapon? Amoy pabango ba si Brad kahapon? Nalapitan niyo ba? Hindi ko nakita dahil busy tayo sa mga bisita. Kita ko kasi doon nung pumasok ako doon, nakita ko si Mayor Benji Magalong, sila, yun, nandun kahapon bisita ni Senador Ping Lacson. Punong-puno kahapon Oo. Talagang... Pero inantay namin na maghayag na mag-drug test. Wala pa kaming nakikita dahil si Senator Amy, Senator Rafi, nagpa-drug test lahat yung kanilang mga staff sila at yung mga staff nila. Pero sa kanila, wala pa, Mayor. Si staff ni Senator Robin? Wala pa, Mayor. Okay, Brad. Ayan, wala pa. Wala pa rin. Ayan. Sige, Brad, abangan natin yan. At yung mga expose ni Senator Ping, ayan. At balita parang nagtalo-talo daw ang mga senador sa membership ng Commission on Appointments, Raymond. Pero naayos naman na. Naayos din. Dahil imbis na dalawa lang yung mapunta sa minority ay naging 3. Kaya kahit pa paano medyo umayos-ayos na. Pumayag na si Senator Tito Soto, Mayor. Okay. Okay nga Rod, Brad. Maraming salamat. Ito si R-Rate Front Tape, Raymond at Paz para sa DZR-Rate. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat, Brad, Raymond at Paas. Ayan, para parati kang mabango. Sige, reregalong ka namin ni Sister El ng pabango. Alam mo, Lakay, nababanggit natin yung tungkol sa pagkakaso at paglabas ng HDO doon sa mga involved, kung talaga man sila ay involved. May nag-comment dito. Sabi ba naman ni Mary Sofia Harriet Santos, Lakay, ipupusta ko kapitbahay naming chismosa. Walang makukulong sa mga involved dyan. Tsaka bigyan mo daw siya isang mini component. Yan ang challenge sa administrasyon. Mr. President Apo Lucas Bersabin, abay kalampagin nyo ang Justice Secretary Boying Remulla. Ayan, si PG, si Dong, ayan, Dong Dilamberboy Fadulyon. Ayan. Ano ang kailangan pa mga ebidensya? Ayan, kitang-kita na ito mga sinabi ni Senator Ping Lacson. Yung ghost project na lamang, nakolekta na yun. Yung mga papeles yan, dokumento yan, di ba pa sapat na ebidensya yun para makasuhan ng mga ito? Lakay, yung pinuntahan kahapon ng presidente, hubad na ebidensya. Kitang-kita ang ebidensya na kay invisible ang project. Di ba? Sampulan itong si Darcy and Ana at saka si YSMS. Yung YSMS yun yung sa pinuntahan kahapon ng presidente, Lakay, yung sa Baliwag. Ayan, tama. Yung si Darcy Repico, ayan. At saka si Ana de Frozen. Ayan, sana hindi frozen ang kaso rito. Ayan. Ito, Lakay, ay project naman yata yan sa ibang area. Ibang area pero naman yung
ang involved doon sa na contractor doon sa Baliwag, yang si SYMS. Naku, delikado si district engineer. Ayo, si na-promote pa naman. Si Engineer Henry Alcantara. Ayan, oo. Na-promote pa naman na assistant director sa Region 4A. Ayan. Kaya lang sabi ni Secretary Manny Bunoan on hold dahil nga sa kontrobersya. Di batiin mo natin ng happy birthday si General. Ayan, Army General Robert Ancan. Ayan, dating hepe ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Abay, binabati ng mga members ng PMA Class 1987. At pagbati mula kay Senator Florante Rosales at Senator Lito Lapid-Lapid. Ayan, happy birthday kay kay Agosto nga pala. Dami ng mga pinanganak ng August, mga Agosto ang pangalan ha. Ayan, Sergeant Augusto Pacariem at saka Sergeant hindi sa Private August Cesar Fernandez ng binabati ng Chinatown Boys sa Pinili, Ilocos Norte. Bongga ang birthday ni Augustus Cesar Fernandez. Nagkata na ng kambing. Abay, meron pang native na baboy. Bumaha ang emperador. Talaga naman ha. At of course, happy birthday Madam First Lady. Ayan. Happy birthday po. Ano bang pa-birthday ni Apo Presidente Bongbong sa inyo ha? Happy 66 birthday. Ayan. Nireleguan ka ba ng empanada? Bagnet. Oy, Colonel Jojo Logroño, very merciful. Birthday mo pala ngayon, ha? Ayan, mga brethren sa Calao, ha? Sa Masonic District NCRF. Ayan, birthday ni Kuya Jojo Logroño. Colonel, akala ko ba Brigadier General ka na? Kay Noble Hill de la Cruz, Nobs Francis Bucal Blanco, binabati ng mga mabuhay Shriners. Abay, si Engineer Erwin Makatangay. Maring Ruby Paurom. Binabati ni paring Nido Paurom. At si Kuyang Romeo Nipales Jr. Si Doktora, birthday din pala. Si Doktora Pasa Pexon Corrales. At saka itong tirador ng DBP. Ayan, si June Tirado. Happy birthday. At syempre, happy birthday din kay Director Bobby Flores ng BCDA. Binabati ni Director Popoy Taruk at most worshipful Roland Paulino. At happy birthday pa kay Pastor. Sa mga taga CCF po, baka di nyo alam ha. Batiin nyo si Pastor Villa. Ayan, ano ang pangalan ni Pastor? Nakalimutan ko na. Ayan, si Diona Tanchi. Ayan, at saka si Boss Robert Galang. Happy birthday. At kay Kuya Macoy de la Peña, binabati ni paring Manny Luzon. Ayan, happy birthday. Ayan, si Pastor Bert Villa ng CCF. Happy birthday po. At may pahabol pang birthday. Pakibati na happy birthday si Mark Pascual. Ayan, dahil magpapainom siya ng vitamin E. Ayan, from Papa Carlos Caloy Pascual. Oras, Sister L. 9:51. 9:56 na. Congratulations nga pala. Awardee ka pala, ha? Kasama ka pala sa mga awardees. Anong award ba ito, ha? Ito lang FAMAS award ba yan? Sana nga lakay. Siyempre, gusto ko yung FAMAS award. Pero hindi siya FAMAS award. Pero mamaya lakay yung awarding. Itong banggitin ko lang, pero mamayang gabi pa naman. Advance talaga. Yung award giving body lakay is, ang magbibigay is influencers watch list. Ang binibigyan nila lakay yung mga most of their awardees lakay, mga online influencers. Mga vloggers ba yan? Hindi naman lahat. Artist lakay. Mga singer. Yung mga nag-e-excel dun sa field nila. Tapos yung may mga advocacy. Siguro lakay ang isa sa naging basis nila sa pagbibigay sa akin ng award is yung advocacy ko doon sa program ko na Spotlight, yung pagbibigay natin ng venue sa mga nagsisimula pa lang na artist. Yes. Ayan, so, yung mga lakay, local artist. Kasi nagfe-feature tayo doon lakay lahat ng mga nag-i-start pa lang. Congratulations. Thank you, lakay. Kaya pala may pa-breakfast ka ngayon. Parang galing sa'yo yun sige, tawagin mo na si Val. Congratulations. Thank you, lakay. Puntahan natin si Val Gonzales, isa pang pumping station na itinatayo ng DPWH NCR dyan sa may barangay Mariblos sa Quezon City. Ipinatitigil ng lokal na pamahalaan. Kung bakit, alamin natin. RH5, Val Gonzales. Val. Pinangangambahan Sister L at Mayor
na sa halip na makatulong ay lalo pang madudulot ng mas malalang pagbaha sa mga upstream barangay ng District 1 dito sa Quezon City kung itutuloy ang konstruksyon nitong multi-milyong pisong halaga ng Mariblo Pumping Station Phase 1 dito sa Barangay Mariblo, Quezon City. Itong maring pagtutol na inihayag ngayon ng Quezon City Government na umapilang itigil na ang konstruksyon ng proyektong ito ng DPWH-NCR na pinondohan ng halos 300 milyong piso. Sa inilabas na letter of objection ng Quezon City Government, labag daw sa probisyon ng Water Code of the Philippines o ang PD 1067 dahil ang pumping station ay itinatayo mismo sa isang non-buildable area sa mismong makipot na creek kasi ito itinatayo ng Quezon City LGU. Ang disenyo ng pumping station ay papalihit sa daluyan ng tubig at ang kapasidad ng pampa hindi sapat upang tugunan ang inaasang volume ng tubig na daraanan dito sa nabanggit na creek. Bagamat nakapaghain ng aplikasyon para sa Certificate of Coordination ng proyekto sa Infrastructure Committee ng lungsod. Pero hindi ito inaprubahan ng komite. Batay dito sa nakapaskil mayor na project signboard ng pumping station noong January 28, 2025 pa sinimulan ng kontraktor na ALRI Construction Services ang proyekto na tatagal ng 1 taon ng completion. Mula sa budget ng DPWH-NCR sa taong 2024 pa ang source of funding ng proyekto na pinaglaanan ng 282 o mahigit 282 million pesos. Pero sabi ng Quezon City LGU, hindi pa raw nasisimula ng proyekto at puro mobilization lamang daw ng mga gamitan ang isinasagawa ng kontraktor. Eto pa, Mayor, na kailangang ma-inspeksyon ng mas nakatataas, huwag mag-iinit ang inyong ulo. Dahil ilang metro ang layo mula sa Mariblo Pumping Station ay mayroon pang itinatayong isa pang pumping station sa kaparehong creek. At ito ay ang Santa Cruz Pumping Station. Ito, Mayor at Sister El, kambal na proyekto sa isang lugar at isang kontraktor at ang malupit. Etong malupit, huwag mag-iinit ang ulo ng ating Pangulo. Hindi sa ginagalit natin si Pangulong BBM. Dahil halos copy-paste ang pondong ginamit dahil 3,137 pesos and 11 centavos lamang ang pagkakaiba ng kambal na pumping station na itinatayo, ilang di pa lamang ang layo ng dalawang proyekto. Para yung 7-7 ni Senator Pio at Mayor Benji Magalong. Ang lupit naman yan, Val. Anong pangalan ng kontraktor? Anong pangalan ng kontraktor? Ito, ang pangalan, ALRI Construction Services. ALRI ALRI. A-L-R-I-E. Construction Service. Construction Services. Anong pangalan ng presidente? May-ari? Ayun ang hindi ko pa hanapin ko yan. Hanapin ko yan. Alam niyo yan, tsaka ilublob dyan. Mahirap yan pag nailublob. Dapat inutusan ninyo, Mayor at Sister El, nakakalkalin kung sinong may-ari niyan. Ay isasabay ko yan doon sa yung pagsugod natin doon sa iba't ibang mga pampubliko hospital sa Quezon City. Okay, Ngarud. Si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa ating investigative reporter. Ayan, ito Val Gonzales. Meron naman tayong isa pang ebidensya. Ayan yung pinuntahan na yan ni Val Gonzales Lakay. May video na, may picture pa. Ayan. Halos same na amount. Copy-paste, tas kambal na hanip talaga itong mga ito, Lakay. Pero alam mo, Lakay, meron ako dito nakita sa DPWH website to, Lakay, Mimaropa Region 4B. Ito, ang nakalagay dito, ang General Manager, Al Maynard Francisco. Al Maynard Francisco. Yan. Yan ang ito pala ang may-ari. Ang general manager. So, baka siya nga, Lakay. I'm not sure. Pero, nakalagay dito, Lakay, siya ang GM lang. Kasi may in-award din pala talagang sa kanila. Ilublob sila dun sa drainage para may project din pala sila, Lakay, dyan sa may sa may malayo-layo ito. Isunod natin yan. Pa-imbestigan natin kay Balya at meron pa sa report si Boy. Okay, ang report naman ni Boy Gonzales, sa babaeng asset umano ng pulis, patay naman sa pamamaril ng riding in tandem. Diyan naman sa lungsod ng Maynila. RH29, Boy Gonzales. Boy.
Sister Ella Lakay Dayo, Blanco pa rin ang Manila Police District sa motibo ng pagpasang sa isang asset ng police sa Rizal Avenue, de Vega Street sa barangay 312 sa Santa Cruz, Manila. Ayon sa initial na investigasyon ng MPD, isang babae ang napaulat na binaril ang di pa kilalang gunman habang ito'y nakatambay sa naturang lugar. Sinabi ng opisyal ng barangay, kilalang umanong asset na polis ang naturang biktima na residente ng Kilikada Street sa Santa Cruz. Sinabi ng mga nakasaksi sa krimen pasado pag-alauna ng madaling araw kanina nang makarinig sila ng 2 putok ng baril kasabay ng kasunod ng pagtakas ng isang lalaki na naka-helmet na sakay ng isang single motorcycle. At labis naman ang pagdalamhati ng ina ng biktima at tanawagan na agad na sana'y maaresto ang mga suspect. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Boy Gonzales Dumagoso. Ayan, Bal Gonzales, sabi ni Congressman Acop, huwag mo kaming gawing tanga. Huwag mo kaming gawing tanga. Nga naman ha? Grabe naman kasi yan. Ayan, naku, eto na, Governor Sagurtan, assalamualaikum. Army Chief nagbaba ng direktiba na supilin ang mga banta sa BARM election. No nga pala, October na ito, Sister L, ha? Pagkatapos may direktiba si dating BARM Chief, ha? Ayan, sa mga MILF, huwag magsusurrender ng mga baril. Bakit? RS number 52, Edniel Parrosa, please come in. Edniel. Lakay, inataso na ng bagong upong Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Antonio Navarrete ang hukbong katihan na supilin ang mga banta sa unang Bangsamoro Parliamentary Election. Personal na nilalaw ni Navarrete at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. itong 6th Infantry Division para magsagawa ng talk to the troops bagong halalang kasado sa October 13. Sa kanyang mensahe, inataso ng Army Chief ang militar na maging non-partisan at panatilihing payapa ang eleksyon. Ngayon din, misyon ni Navarrete sa mga sundalong maipakita sa mundo na kahit ang tunggalian dito sa may Kamindanawan ay kayang masolusyonan sa demokratikong pamamaraan. Una nang iginiit ni Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos, hindi katanggap-tanggap kung magkakaroon ng failure of election sa BARM. Pero bago ang talk to the troops ng mga AFP official, nagutos nga ang Moro Islamic Liberation Front sa mga natitira nitong fighters na huwag lumahok sa decommissioning o pagsuko ng armas sa pamalaan. Nasa 14,000 pa ang combatants ng MILF na dapat ay sasalang sana sa normalization sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Ayan, sana'y huwag naman maging powder keg ang BARM. Ngayong nalalapit na ang eleksyon. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, transaksyon sa online gaming bumaba ng 50% ayon yan sa PAGCOR. Report ni Miss Sofia Gans. Sofia? Bumagsak ng hanggang 50% ang online gaming transactions matapos utusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga e-wallets na tanggalin sa kanilang platform ang icons at links sa gambling sites. Nakasaad sa Memorandum No. 2025-29 ng BSP na bukod sa e-wallets, kabilang rin ang mga bangko at ibang supervised entities na mag-aalis ng kanilang in-app features na nagpo-promote o nagbibigay access sa e-gambling sites para sa mga user. Sa kabila nito, nakapagtala pa rin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng pagtaas sa mga gumagamit ng illegal na gaming platforms ayon kay Chairman Alejandro Tenco. Aniya, mahirap habulin ng mga nagpapatakbo ng illegal na sugal dahil karamihan dito ay nag-ooperate sa labas ng Pilipinas kabilang ang Russia, Dubai, Abu Dhabi at Cambodia. Ngunit tiniyak naman ni Tenco na sumusunod sa direktiba ng BSP ang mga lisensyadong gambling sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos at 96 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Sophia Gans. Time flies, sabi nga si Sir L. Ilang Yes. days before Christmas? 126 days na lang, Lakay. Wow, bilis-bilis Mano ng po sa panahon. mga ninong-ninang. Ayan. Huwag magtatago, ha? Magmana ko na kay Chairman. Magmamano ako kay Boss. Hi, Boss Fred. Good Morning, morning. Boss. Ayan. At yan po mahabi na kabo nating palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman. O yeah, Miss May ha. Ayan, pasalamatan din natin ang Manila Traveler Square and Compass Club. Dahil sila ay magdodonate din sa ating DCRH Operation Tulong. Salamat po. Thank you. Operasyon Tulong susunod na, Miss May Binauhan, Lugaw Queen, Wonder Woman. Bye-bye. This time.